Handa na ba kayong pakinggan ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding sakit ay kadalasang nagmumula sa taong pinagkatiwalaan mo ng buo? Ako po si Mooney at ito ang hinahon. Samahan niyo akong buksan ang isang puso. Sabi nila, ang uniforme ay simbolo ng karangalan. Pero paano kung ang karangalang iyon ay madungisan? Hindi dahil sa pagkakamali mo, kundi dahil sa kasalanan ng taong sinumpaan mong makasama habang buhay? Ito ang kwento ni Captain Ana Luisa. Wala kang kwenta. Kung hindi dahil kay David, isa ka lang palamunin. Ang mga salita ay parang mga bubog na humiwa sa hangin. Tumusok ng diretso sa puso ni Ana Luisa. Parang nabingi siya. Ang tanging naririnig niya ay ang pagpintig ng sarili niyang dugo sa kanyang mga tainga. Sa harap niya, nakatayo si Clarice, ang babaeng minsan ay itinuring niyang parang nakababatang kapatid. Ang babaeng madalas niyang bigyan ng payo tungkol sa buhay at pag-ibig. Ngayon, ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit, puno ng isang uri ng pagkasuklam na hindi pa niya nakita kailanman. Pero ang mas masakit ay ang katahimikan sa kanyang tabi. Si David, ang kanyang asawa, nakatayo lang doon, walang imik, walang ginawa. Hindi man lang siya ipinagtanggol. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay ay nanatiling estatwa habang dinudurog ang kanyang pagkatao. Humigpit ang pagkakakuyom ng mga palad ni Ana. Naramdaman niya ang lamig ng sahig na unti-unting gumagapang sa kanyang mga paa. Lahat ng sakripisyo, ang mga pagkakataong pinalampas niya para sa promotion, para lang suportahan ang pangarap ni David na magtayo ng sarili niyang negosyo. Lahat ay naglaho sa isang iglap. Clarice, tama na. Sa wakas ay sabi ni David, pero ang boses nito ay mahina. Walang bigat. Parang isang pakiusap, hindi isang utos. "Huwag mo akong pigilan, David!" Sigaw ni Clarice. Ang tingin ay ibinalik kay Ana. Dapat malaman ng asawa mo na hindi lahat ng tinatamasa niya ay galing sa pagiging kapitan niya. Alam ko kung saan nanggagaling ang pera mo, Ana Luisa. Alam na alam ko. Pagkasabi niyon, padabog na tumalikod si Clarice at lumabas ng kanilang bahay. Ang malakas na pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan na naiwan. Hindi makagalaw si Ana. Ang kanyang mga mata ay napako sa pader, sa kanilang wedding picture. 2 taong nakangiti, puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal. Napailing siya. Sino ang mga taong yon? Hindi na niya sila kilala. Bago pa man makapagsalita si David, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang pagitan. Napakunot ang noo ni Ana. Naglakad siya papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay parang ang bigat. Pagbukas niya, isang sundalo na nakauniporme ang bumungad sa kanya. Sumaludo ito. "Captain Mercado?" Tanong ng sundalo. "Yes?" Sagot ni Ana. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Para po sa inyo." Iniabot ng sundalo ang isang malaking brown envelope na may opisyal na selyo ng Armed Forces. Kinuha ito ni Ana, ang kanyang mga daliri ay nanlalamig. Nagpasalamat siya at isinara ang pinto. Tumingin siya kay David na ngayon ay namumutla. "Ano yan?" tanong nito. Hindi sumagot si Ana. Dahan-dahan niyang pinunit ang sobre. Ang tunog ng papel ay parang napakalakas sa loob ng silid. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat na salita, sa mga technical terms na pamilyar sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, parang dayuhan. Hanggang sa matigil ang kanyang paningin sa gitnang bahagi ng unang pahina. Doon, isang pangalan ang nakalimbag ng malinaw at matapang. Captain Ana Luisa Mercado. At sa ilalim nito, 2 salitang gigimbal sa buong pagkatao niya. Mandatory lifestyle check. Nanginginig ang kamay ni Ana habang hawak ang dokumento.
Ang bigat ng papel ay parang bigat ng buong mundo na nakapatong sa kanyang mga palad. David, anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang boses ay basag. Mabilis na lumapit si David. Kinuha niya ang sulat at tiningnan. Ang pagkukunwaring gulat sa kanyang mukha ay halos perpekto. Ano ba yan? Lifestyle check? Baka routine lang yan, babe. Alam mo naman sa serbisyo, maraming procedure. Umiling si Ana. Ang utak niya, na sanay sa luhika at kaayusan, ay nagsimulang kumonekta sa mga bagay-bagay. Hindi ito routine, David. May pangalan ko. Nakaspecify. This is serious. Huminga ng malalim si David. Isang kilos na parang nagsasabing siya ang biktima. Hinawakan niya ang mga balikat ni Ana. Okay, I get it. Nakakagulat. Pero, wag kang magpanik. Masyado kang nag-iisip dahil sa nangyari kanina kay Clarice. Ang pagbanggit sa pangalan ni Clarice ay parang isang sampal. Bumalik ang lahat ng sakit. Huwag mong isali si Clarice dito, David. At bakit hindi mo ako ipinagtanggol? Babe, ayokong palakihin ang gulo. Malumanay niyang sabi. At doon nagsimula ang kanyang paghabi ng mga salita. Medyo may mga problema sa business ngayon. Baka may mga naiinggit lang, may mga gustong manira. Baka ginagamit ka lang nila para pabagsakin ako. Tumingin si Ana sa kanyang mga mata. Desperadong naghahanap ng katotohanan. Gusto niyang maniwala. Kailangan niyang maniwala. Haharapin natin to, okay? Patuloy ni David. Ang hinlalaki ay marang humahaplos sa braso niya. Magkasama tayo dito. At pagkatapos, binitiwan niya ang isang salitang may bigat ng isang tanikala. Naalala mo ba noong nagkasakit ang tatay mo? Mahina niyang tanong. Hindi ba't ang pamilya ko ang unang tumulong sa atin? Hindi ka nila pababayaan. Hindi kita pababayaan. Utang na loob. Ang no antin. Para siyang sinuntok sa sikmura. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng pagkakasala. Umupo ka muna, sabi ni David at inalalayan siya papunta sa sofa. Ipagtitimpla kita ng tsa. Pumunta si David sa kusina. Narinig ni Ana ang tunog ng takore, ang kalansing ng tasa. Ang mga pamilyar na tunog na yon ay dapat nagbibigay ng kapanatagan. Pero ngayon, parang may mali. Ang lalaking nagtimpla sa kanya ng tsa ay ang parehong lalaking hinayaang yurakan ang kanyang dangal kanina lang. Ilang sandali pa, inabot ni David sa kanya ang isang mainit na tasa. Habang ginagawa niya iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Mabilis itong tiningnan ni David. Isang kislap ng pagkataranta ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito agad na pinindot para patahimikin. Sino yon? Tanong ni Ana. Wala. Supplier lang. Mabilis niyang sagot. Mamaya na yan. Importante ka. Pinilit ni Anang nangumiti. Sinubukan niyang isantabi ang isang munting tinig sa kanyang isipan na nagsasabing mayroong mali. Sobrang mali. Inubos niya ang tsaa. Ang init nito ay bahagyang nagpakalma sa kanyang nanginginig na kalamnan. Magpapahinga muna ako, sabi ni Ana. Tumatayo. Salamat sa tsa. Sige babe, dito lang ako. Aayusin ko lang tong mga papeles ng business. Tumango si Ana at nagsimulang maglakad papunta sa kanilang silid tulugan. Bawat hakbang ay mabigat. Pagod na pagod siya. Ang gusto lang niya ay mahiga at kalimutan ang araw na ito. Nasa may pintuan na siya ng silid nang bigla siyang huminto. May gusto pa sana siyang sabihin kay David. Paglingon niya, nakita niyang hawak na nito ang telepono, nakatalikod sa kanya. Hindi siya napansin ni David. Nagsalita ito sa telepono. Ang boses ay mahina, apurado, at walang anumang bakas ng pag-aalalang ipinakita nito sa kanya kanina lang. Huwag kang mag-alala, bulong ni David sa kausap. Kontrolado ko ang sitwasyon. Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, binitiwan ni David ang mga salitang nagpayanig sa buong mundo ni Ana. She suspects nothing. Kinabukasan,
Habang nagmamaneho si Ana papasok sa kampo, ang uniforme niya ay parang nakadagan sa kanyang balat. Ang damit na dati simbolo ng kanyang karangalan at serbisyo, kanya ngayon ay parang isang kasuotan na nagtatago ng kahihiyan. Pagpasok niya sa gate, sumaludo ang gwardiya gaya ng dati. Ngumiti si Ana, isang pilit na ngiti. Habang naglalakad siya sa grounds, naramdaman niya ito kaagad. Ang mga tinging dumadaplis sa kanya, ang mga bulungan na biglang humihina kapag siya'y dumaan. Ang hangin mismo ay parang bumigat, puno ng mga tanong na hindi masabi ng harapan. Ito ang mundo niya, ang pangalawang tahanan niya. Pero sa isang iglap, naramdaman niyang isa siyang dayuhan dito. Ito ang hiya. Ang kahihiya na parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang matalik na kaibigan, si Major Elena Reyes. Pagpasok niya, nadatnan niya itong seryosong nagbabasa ng mga dokumento. Pag-angat ng tingin ni Elena, agad na nawala ang istrikto nitong anyo at napalitan ng pag-aalala. Ana, anong nangyari? You look horrible. Iyon lang ang kailangan ni Ana. Sa loob ng ligtas na 4 na sulok ng opisina ni Elena, bumigay ang lahat ng kanyang pagpipigil. Umupo siya at walang salitang umiyak. Hindi nagtanong si Elena. Kumuha lang ito ng isang box ng tissue, inilapag sa harap ni Ana at hinawakan ng kanyang kamay. Ang mainit at matatag na palad ni Elena ang nagsilbing angkla ni Ana sa gitna ng unos. Isang simpleng kilos pero sapat na para iparamdam kay Ana na hindi siya nag-iisa. Nang medyo kumalma na siya, ikinuwento niya ang lahat. Ang pagdating ni Clarice, ang mga masasakit na salita, ang pananahimik ni David, at ang sulat. Habang nagsasalita si Ana, nakikinig lang si Elena. Ang kanyang mga mata ay matalim. Pinoproseso ang bawat detalye. Hindi kanya ipinagtanggol. Iyon ang unang tanong ni Elena. Umiling si Ana. At sa lahat ng pwedeng ibato sa'yo, patuloy ni Elena, bakit tungkol sa pera? Alam ko kung saan nanggagaling ang pera mo. That's a very specific accusation, Ana. Sabi ni David, baka may mga naiinggit lang sa business niya. Business niya? Putol ni Elena. Ana, matagal nang may naririnig akong bulong-bulungan tungkol sa mga utang ni David. I didn't want to tell you kasi ayokong manghimasok. Pero this is different. Masyadong planado. Parang sinetap ka. Ang mga salita ni Elena ay parang malamig na tubig na ibinuhos kay Ana. Ang katotohanang ayaw niyang harapin ay isinasampal sa kanya. Biglang tumunog ang telepono sa mesa ni Ana. Isang internal call. Kinakabahan niya itong sinagot. Captain Mercado. Captain, pinapatawag po kayo sa opisina ni Colonel Bautista. Sabi ng boses sa kabilang linya. Immediately. Nagkatinginan sila ni Elena. Ang parehong pangamba ay mababasa sa kanilang mga mata. Tumayo si Ana. Inayos ang gusot sa kanyang uniforme. Huminga siya ng malalim. Kaya mo yan, sabi ni Elena, puno ng suporta. Naglakad si Ana papunta sa opisina ng kanilang commanding officer. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Pagdating niya, binuksan niya ang pinto. Si Colonel Bautista, isang lalaking kilala sa kanyang pagiging istrikto pero patas, ay nakaupo sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang emosyon. Captain Mercado, maupo ka. Sabi nito, ang boses ay malamig at opisyal. Umupo si Ana. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang koronel. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Captain Mercado. Simula nito, ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Effective immediately. You are on preventive suspension. Hindi alam ni Ana kung paano siya nakauwi. Ang biyahe mula sa kampo hanggang sa bahay nila ay parang isang blangkong pelikula sa kanyang isipan. Ang mga kamay niya ay automatikong nagmamaneho
habang ang kanyang kaluluwa ay lumulutang sa dagat ng kawalan. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si David na nagkakape sa sala, nagbabasa ng dyaryo na para bang isang normal na araw lang. Tumingala ito at nagulat. "Babe, ang aga mo yata." Inilapag ni Ana ang kanyang bag sa sahig. Ang tunog ay umaling-awngaw sa katahimikan. Walang lakas siyang tumingin sa asawa. Suspendido ako. Isang salita, isang hatol. Agad na tumayo si David. Ang tasa ng kape ay halos matapon. "Ano? Bakit? Sinong may gawa nito sa'yo?" Ang galit sa boses niya ay kapani-paniwala. Pero para kay Ana, nasariwa pa sa isipan ang mga salita ni Elena, ang lahat ay parang isang pag-arte. Dahil sa lifestyle check, sagot niya, ang boses ay walang buhay. Preventive suspension, pending investigation. Lumapit si David at niyakap siya. "Mga walang hiya sila. Hindi pwede to. Haharapin natin to, Ana. Magkasama tayo dito." Naramdaman ni Ana ang mga braso ng asawa sa kanyang likod. Dati, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo para sa kanya. Ngayon, parang isang hawla. Dahan-dahan siyang kumawala sa yakap. "Kailangan kong ihanda ang mga dokumento," sabi niya. Mas para sa sarili niya kaysa kay David. Bank statements, ITR, lahat. "Tutulungan kita." Mabilis na alok ni David. "Ako na ang mag-aayos para hindi ka na mapagod." Kinuha ni David ang isang kahon kung saan nakatago ang mga importanteng file ni Ana. Inilapag niya ito sa kanilang lamesa sa kainan at sinimulang buklati ng mga folder. Tumayo lang si Ana. Sa di kalayuan, pinapanood siya. Sa lamesang yon sila sabay kumakain gabi-gabi, nag-uusap tungkol sa kanilang mga araw, nagpaplano para sa hinaharap. Ngayon, ang lalaking kaharap niya ay parang isang kalaban na sinisiyasat ang kanyang mga kahinaan. Bawat papel na hawakan nito ay parang isang paglapastangan sa kanyang pagkatao. Ang desperasyon na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pakiramdam, pagbabantay, pandidiri. "Magbibihis lang ako," sabi ni Ana. Kailangan niyang makalayo. Kailangan niyang hubarin ang unipormeng ito na simbolo na ngayon ng kanyang kahihiyan. Pumasok siya sa kanilang silid tulugan. Hinubad niya ang kanyang uniporme at maingat itong isinabit. Pagkatapos, nagsuot siya ng isang simpleng t-shirt at shorts. Nilibot niya ng tingin ang kwarto. Ang lahat ng gamit ay pamilyar, pero ang pakiramdam ay banyaga. Para maibaling ang isip, sinubukan niyang mag-ayos ng mga gamit. Binuksan niya ang drawer ni David sa tabi ng kama na laging magulo. Habang inaayos ang mga nakatuping damit, may nakapa siyang isang matigas na bagay sa ilalim. Kinuha niya ito, isang susi. Maliit at silver. Hindi ito susi ng bahay o ng sasakyan. Hindi pamilyar. Tinitigan niya ito ng matagal. Saan kaya ito galing? Ano ang binubuksan nito? Isinara niya ang kanyang palad. Hawak ang malamig na metal at itinago ito sa kanyang bulsa. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Nakita niya ang pangalan sa screen, Nanay. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa lahat ng gulo, ang boses ng kanyang ina ang kailangan niya. Sinagot niya ito, "Nay?" Pero hindi ang karaniwang masayang boses ng ina ang sumagot sa kanya. Isang humihikbing tunog. "Anak? Ana?" Umiiyak ang kanyang ina. "Anak? Totoo ba ang mga tsismis? Tumawag ang tita Helen mo. Ang sabi ng mga kapitbahay, na nasangkot ka daw sa pagnanakaw? Sa base ninyo?" Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Ana. "Anak, nakakahiya. Ano ang sasabihin natin sa mga tao dito?" Hindi makasagot si Ana. Ang tanging naririnig niya ay ang paghikbi ng sarili niyang ina. Ang atake ay hindi na lang sa kanyang karera.
Hindi na lang sa kanyang tahanan. Umabot na ito sa kanyang pamilya. Sa kanyang pinagmulan, wala nang natira sa kanya. Siya ay tuluyan ng nag-iisa. Ibinaba ni Ana ang telepono, pero ang mga salita ng kanyang ina ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan, parang sirang plaka ng pighati. Nakakahiya. Ano ang sasabihin natin sa mga tao? Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang pakiramdam ay hindi lang pag-iisa. Ito ay pagkakahiwa-hiwalay. Ang kanyang karera, ang kanyang pagsasama, at ngayon, ang dangal ng kanyang pamilya. Lahat ay dinudurog, isa-isa. Isang malamig na galit ang unti-unting gumapang sa kanyang puso. Mas malamig pa sa luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang galit na yon ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na matagal nang nawala. Kalinawan. Sapat na. Tama na ang pag-iyak. Hindi siya isang biktima. Siya si Captain Ana Luisa Mercado, isang opisyal, isang sundalo. At ang isang sundalo ay hindi sumusuko sa laban. Hinintay niyang lumalim ang gabi. Hinintay niyang marinig ang mahinang hilik ni David mula sa kabilang sofa kung saan ito natulog matapos ang kanilang pag-uusap. Sa dilim at katahimikan ng gabi, doon siya nagsimulang kumilos. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Bawat hakbang niya sa sahig ay maingat. Kinakalkula. Ang bahay na dati niyang tahanan ay naging isang teritoryo ng kaaway. Pinuntahan niya ang lamesa sa kainan. Nandoon pa rin ang kahon ng mga file na inaayos ni David. Binuksan niya ito. This time, tiningnan niya ang mga dokumento hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang investigador. Kinuha niya ang mga bank statement mula sa nakalipas na 2 taon. Mga kontratang pinapirmahan sa kanya ni David para sa negosyo na pinirmahan niya ng walang pag-aalinlangan dahil sa tiwala. Sa unang oras, wala siyang makita kundi mga numero at legal na salita. Pero hindi siya sumuko. Sinimulan niyang ilatag ang mga ito, isa-isa. At doon niya nakita ang pattern, malalaking halaga na regular na lumalabas sa kanilang joint account. Mga perang hindi niya matandaang ginastos, mga transaksyon na papunta sa isang account number na hindi niya kilala. At pagkatapos, nakita niya ang isang pangalan. Phoenix Holdings. Paulit-ulit itong lumitaw. Sa mga bank transfer, sa mga maliliit na print sa ibaba ng mga kontrata. Sino o ano ang Phoenix Holdings? Kumuha siya ng isang dilaw na highlighter mula sa kanyang lumang study kit. Sinimulan niyang markahan ang bawat transaksyon, bawat pagbanggit sa pangalang iyon. Ang lamesa ay napuno ng mga dilaw na linya. Bawat guhit ng dilaw na tinta ay hindi lang isang marka sa papel. Ito ay isang hakbang palayo sa kadiliman. Isang piraso ng katotohanang nababawi niya. Muli niyang naramdaman ang malamig na metal ng susi sa kanyang bulsa. May koneksyon kaya ito? Isang safe deposit box? Isang opisina? Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagsisiyasat nang biglang bumukas ang ilaw sa sala. Napatigil siya sa paghinga. Hindi niya namalayan ang oras. Madaling araw na pala. At si David, nakatayo sa may pintuan ng sala. Gising na. Nakatingin ito sa kanya. Pagkatapos, ang tingin nito ay bumaba sa lamesa. Sa nagkalat na mga papel na puno ng dilaw na marka, ang pagod sa mukha ni David ay biglang napalitan ng gulat at pagkatapos ng galit. Isang madilim na galit, mabilis itong lumapit. Sa isang kisap mata, hinablot nito ang mga papel mula sa kanyang kamay. Ang ilan ay nahulog at nagkalat sa sahig. Anong ginagawa mo? Tanong ni David. Ang boses ay mahina, pero puno ng pagbabanta. Itinaas nito ang isang statement na puno ng marka. Bakit mo ginagalaw ang mga to? Bakit mo minamarkahan? Tiningnan siya ni David ng diretso sa mata. Ang mukha ay puno ng nasaktang pagkukunwari. Sinisira mo ba ang tiwala ko sa'yo? Hindi natinag si Ana sa mga mata ni David. Ang takot na naramdaman niya nitong mga nakaraang araw ay napalitan ng isang matigas na determinasyon.
Hinayaan niyang makita ni David ang tapang sa kanyang mga mata. Isang tapang na matagal na nitong hindi nakikita. Tiwala, sagot ni Ana. Ang boses ay malamig at matatag. Alin doon, David? Yung tiwala na sinira mo noong hinayaan mong yurakan ni Clarice ang pagkatao ko? O yung tiwala na winasak mo noong narinig kitang may kausap sa telepono? Nakita ni Ana ang pagkagulat sa mukha ni David. Hindi nito inaasahan iyon. Sa isang sandali, nawala ang pagkukunwari nito. Pero mabilis din itong nakabawi. Hindi ko alam kung anong naririnig mo, Ana. Baka dala lang yan ng stress. Hindi na siya nakipagtalo pa. Alam niyang walang patutunguhan. Tahimik niyang pinulot ang mga papel sa sahig at maingat na isinalansan ang mga ito. Kasama ang mga na-highlight niya. Hindi na niya ito itinago. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang bag. Isang tahimik na deklarasyon ng digmaan. Kinabukasan. Habang nagkukunwaring abala si David sa telepono para sa kanyang negosyo, palihim na umalis si Ana ng bahay. Nagkita sila ni Elena sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop sa labas ng syudad. Isang lugar kung saan sigurado silang walang makakakilala sa kanila. Inilapag ni Ana ang mga dokumento sa mesa. "Tingnan mo to, El," sabi niya. "Phoenix Holdings." Kinuha ni Elena ang mga papel at sinuri ito ng mabuti. Ang kanyang mga mata, na sanay sa pagsusuri ng mga intelligence report, ay mabilis na nakita ang pattern na nakita ni Ana. Malaki ang mga halaga. Sabi ni Elena, napakunot ang noo. At consistent, parang allowance o investment. "Hindi ko kilala ang kumpanyang yan," sabi ni Ana. "At yung mga pirma ko sa kontrata, mukhang sa akin, pero may mga pagkakataon na hindi ko matanda ang pinirmahan ko yan." "Ana," sabi ni Elena, ang boses ay seryoso. "Pwede kong ipacheck to. May mga kakilala ako sa labas na pwedeng mag-background check sa isang kumpanya nang hindi dumadaan sa opisyal na channel. Pero kailangan mong malaman, kapag ginawa natin to, wala nang atrasan." Tumingin si Ana sa labas ng bintana. Ang mga taong naglalakad ay may sari-sariling buhay, walang kamalay-malay sa mundong gumuho sa paligid niya. "Gawin mo," sabi ni Ana. Ang desisyon ay buo na. Tumango si Elena. Kinuha nito ang telepono at nag-type ng isang maikling mensahe. Habang naghihintay sila, kinuwento ni Ana ang tungkol sa susi. Ipinakita niya ito kay Elena. "Mukhang susi ng isang safety deposit box," sabi ni Elena. "O kaya isang maliit na aparador. Itago mo yan. Baka yan ang magbubukas ng lahat." Ilang minuto pa ang lumipas. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Hanggang sa biglang tumunog ang telepono ni Elena. Binasa nito ang text message. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nawalan ng kulay. "El, anong sabi?" Kinakabahang tanong ni Ana. Tumingin si Elena sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang halo ng awa at galit. "Ana," simula nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. "Ang Phoenix Holdings, nakarehistro ito sa ilalim ng isang pangalan." "Kaninong pangalan?" Huminga ng malalim si Elena bago binitiwan ang katotohanan. "Sa pangalan ni Teresita Gomez, ang nanay ni Clarice." Parang isang bomba na sumabog sa loob ng coffee shop. Ang ingay ng mga tao, ang amoy ng kape, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita ni Ana ay ang mukha ni Elena at ang katotohanang sinasabi nito. Hindi lang ito simpleng pambababae. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang sabwatan, isang planadong paninira, at ang mga taong nasa likod nito ay ang mga taong minsan niyang pinagkatiwalaan. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Ana. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Isa itong litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo. Nakaupo sila ni Elena sa coffee shop. Isang patunay na may nagmamanman sa kanila. At sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe. "Be careful who you trust." Pinakita ni Ana ang telepono kay Elena.
Pagkakita sa litrato at sa mensahe, isang matalim na mura ang kumawala sa bibig ng Major. Mga hayop sila, sabi ni Elena. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. They are threatening you. Pinapakita nilang alam nila ang bawat galaw mo. Kailangan mo nang umalis sa bahay na yan, Ana. Ngayon na. Pero umiling si Ana. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Tapos na ang panahon ng pagtatago. Tapos na ang panahon ng pag-iyak sa dilim. Hindi pa, sabi ni Ana. Ang boses ay matigas na parang bakal. May kailangan muna akong tapusin. Tumayo siya. Salamat, El. Ingat ka. Ana, saan ka pupunta? Nag-aalalang tanong ni Elena. Uuwi ako, sagot ni Ana. At sa kanyang mga mata, nakita ni Elena hindi ang isang biktima, kundi ang isang kapitan na papasok sa isang laban. Ang biyahe pa uwi ay mabilis. Bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay nagpapatibay sa kanyang desisyon. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magtatanong. Sisingilin niya ang utang. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si David sa sala. Naglalakad pabalik-balik. Halatang hindi mapakali. Pagkakita nito sa kanya, bumakas ang ginhawa sa mukha nito. Babe, saan ka galing? Nag-alala ako. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa center table. Kinuha niya ang kanyang bag at mula sa loob, inilabas niya ang isang piraso ng papel. Ang kopya ng registration ng Phoenix Holdings. Inihagis niya ito sa mesa. Phoenix Holdings, sabi niya. Ang bawat pantig ay matigas. Pamilyar ba sa'yo ang pangalang yan? Napatingin si David sa papel. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Ana, I can explain. Explain what? Sigaw ni Ana. Ang lahat ng pinigilang emosyon ay sumabog na. Naginamit niyo ako? Naginamit niyo ang pangalan ko, ang tiwala ko, para sa marumi ninyong negosyo? O i-explain mo kung bakit nakapangalan sa nanay ng kabit mo ang kumpanyang pinaglalagyan niyo ng perang ninakaw niyo sa akin? Walang maisagot si David. Nakatayo lang siya roon, nahuli, talunan. At sa wakas, lumabas ang totoong kulay nito. Ang maskara ng mabait at nag-aalalang asawa ay tuluyang nahulog. Oo, ginawa ko nga. Sigaw nito pabalik. Ang boses ay puno ng galit at pagkasuklam. Ginawa ko. At alam mo kung bakit. Kasi sawa na ako, Ana. Sawa na akong mabuhay sa anino mo. Natigilan si Ana. Lagi na lang Captain Mercado. Patuloy ni David idinuro siya. Ang galing ni Ana. Ang taas ng ranggo ni Ana. Lahat ng kaibigan ko, lahat ng kamag-anak natin, yan ang bukang bibig. Hindi mo alam kung gaano kahirap maging asawa ng isang captain. Palagi akong BTE, Sarah. Ang bawat salita ay parang suntok. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanan. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinakasalan niya, ay kinamumuhian pala siya sa kanyang tagumpay. Ang buong pagsasama nila ay itinayo sa isang pundasyong buhangin ng inggit at sama ng loob. Kaya ginawa ko to, sabi ni David. Ang boses ay medyo kumalma, pero mas naging mapanganib. Para patunayan sa sarili ko, at sa lahat, na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa, na mas magaling ako sa'yo. Isang tawang walang saya ang kumawala sa bibig ni Ana. Magaling? Sa pagnanakaw? Sa panloloko? Congratulations, David! Nagtagumpay ka. Hindi lang ako ang may kasalanan dito, Ana. Ganti ni David. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Marami kang hindi alam. Bago pa man makasagot si Ana, bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Pumasok si Clarice. Hindi siya nagulat. Hindi siya mukhang nahihiya. Nakangiti siya. Isang ngiti ng tagumpay. Tumingin siya kay Ana. Mula ulo hanggang paa na para bang isang basahan. Pagkatapos, tumingin siya kay David. Tapos na ba kayong mag-usap? Tanong niya. Ang boses ay matamis ngunit puno ng lason. Kasi
David and I need to go. At sa harap mismo ni Ana, hinawakan ni Clarice ang kamay ni David at magkahawak kamay silang naglakad palabas ng pinto, palabas ng kanyang bahay, palabas ng kanyang buhay. Naiwan si Ana, nakatayo sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga abo ng kanyang winasak na mundo. Nang magsara ang pinto, ang tunog ng pag-click nito ay parang isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan. Hindi gumalaw si Ana, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga paa ay parang mga ugat na bumaon sa sahig. Ang kanyang paningin ay nakapako sa pintong sound, ang daanan kung saan lumabas ang kanyang nakaraan at ang kanyang pighati. Wala ng luha. Naubos na. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan. Parang isang malaking butas ang biglang lumitaw sa gitna ng kanyang dibdib. Hinigop ang lahat ng hangin, lahat ng pakiramdam, lahat ng buhay. Ilang minuto siyang nanatiling ganoon. O baka isang oras, hindi niya alam. Ang oras ay tumigil sa pag-ikot. Pagkatapos, dahan-dahan, yumuko siya. Pinulot niya ang papel ng Phoenix Holdings na nakakalat sa sahig. Pinulot niya ang isang maliit na picture frame na nahulog sa pagmamadali nilang umalis. Isang litrato niya na nakangiti habang nasa isang military exercise. Sinimulan niyang maglinis, hindi dahil sa gusto niyang maging maayos ang bahay. Naglinis siya dahil kailangan niyang may gawin. Kailangan ng kanyang mga kamay ng mapagkakaabalahan para hindi maisip ng kanyang utak ang sakit. Pagkatapos, pumasok siya sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang aparador at kumuha ng isang malaking maleta. Oras na para umalis. Sinimulan niyang ilagay ang kanyang mga damit, ang kanyang uniforme, ang kanyang mga libro. Habang nag-eempake, sa ilalim ng kanilang kama, nakita niya ang isang luma at maalikabok na kahon. Nakasulat sa gilid nito ang isang salita, Memories. Kinuha niya ito at umupo sa sahig na ngayon ay halos walang laman. Binuksan niya ang kahon, nandoon ang mga lumang litrato, ang mga love letter na isinulat ni David noong sila'y nagsisimula pa lang. Ang isang tuyong bulaklak mula sa kanilang unang date. Isang maliit na laruang kabayo na binili niya para sa anak na pinlano nilang buuin balang araw. Doon, sa sahig ng kanilang nawasak na tahanan, tahimik na niyakap ni Ana ang kahon. Ito ay isang libing, isang paalam sa buhay na kanyang pinangarap at sa pag-ibig na kanyang pinaniwalaan. Isasara na sana niya ang kahon nang may nahulog mula sa ilalim ng mga sulat, isang maliit at itim na address book, ang luma niyang phone book bago pa man nauso ang mga smartphone. Binuklat niya ito. Ang mga pahina ay naninilaw na. Nakita niya ang mga pangalan at numero ng mga dating kaibigan, mga kamag-anak, at pagkatapos, isang pangalan ang nakaagaw ng kanyang pansin, Mang Jun, driver. Si Mang Jun, ang dati nilang family driver na mas naging driver ni David. Isang mabait at matapat na matanda na bigla na lang nag-resign 1 taon na ang nakalipas. Ang sabi ni David noon, umuwi na daw ito ng probinsya. Walang paliwanag, walang paalam. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Ana. Isang malayong posibilidad. Isang hibla ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Ano kaya kung nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinukuha ang kanyang telepono? Inilagay niya ang numero. Nag-ring ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Akmang ibababa na niya nang biglang may sumagot. Hello? Isang garalgal na boses ng lalaki. Natigilan si Ana. Sa sino po sila? Sino to? Pabalik na tanong ng boses. Huminga ng malalim si Ana. Si Ana Luisa Mercado po ito. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Napakahabang katahimikan na akala ni Ana ay ibinaba na ang telepono. Hello, Mang Jun. Kayo po ba yan? Narinig niya ang isang nanginginig na paghinga. Ma'am Ana,
Sabi ng boses sa wakas, nanginginig at puno ng takot. Mayroon po akong dapat sabihin sa inyo. Isang saglit na paghinto. Matagal ko na po itong tinatago. Pinili ni Ana ang isang maliit na karinderya sa gilid ng isang abalang kalsada sa Maynila. Ang amoy ng sinangag at pritong isda, kasama ang ingay ng mga sasakyan sa labas, ang bumubuo sa perpektong lugar para magtago sa gitna ng karamihan. Dumating si Mang Jun, makalipas ang ilang minuto. Ang dating masayahin at malusog na driver ay mukhang tumanda ng 10 taon. Mas manipis ang kanyang buhok, mas malalim ang mga guhit sa kanyang mukha. Sa kanyang mga mata, merong takot. Umorder si Ana ng 2 tasang mainit na kape at pandesal. Nang walang nagsasalita sa kanila sa unang ilang minuto, ang simpleng almusal na iyon ang nagsilbing tulay sa kanilang pagitan. Salamat po sa pagpunta, Mang Jun. Basag ni Ana sa katahimikan. Yumuko lang ang matanda. Nanginginig ang kamay nito habang inaabot ang tasa ng kape. Pasensya na po, ma'am, kung ngayon lang. Ano po ang tinatago ninyo, Mang Jun? Diretsong tanong ni Ana. Alam niyang wala ng oras para magpaligoy-ligoy pa. Huminga ng malalim si Mang Jun na para bang nag-iipon ng lahat ng lakas ng loob sa buong mundo. Nag-resign po ako, ma'am, hindi dahil gusto kong umuwi sa probinsya. Simula niya. Nag-resign po ako dahil hindi ko na po kinaya ang mga naririnig at nakikita ko sa bahay ninyo. Sa mga ginagawa ni Sir David, kinuwento niya ang lahat. Ang palaging pagbisita ni Clarice kapag wala si Ana. Ang mga usapan tungkol sa pera. Ang mga pag-aaway na naririnig niya mula sa kotse. Isang gabi po, patuloy ni Mang Jun, ang boses ay naging bulong. Pauwi na kami ni Sir David. Lasing na lasing po siya. Tumawag si Ma'am Clarissa sa telepono. Nag-away po sila ng malakas. Hindi po nila alam. Pero aksidente kong napindot ang record button sa luma kong telepono habang nagmamaneho. Napatigil sa paghinga si Ana. Narinig ko po ang lahat, sabi ni Mang Jun. At sa kanyang mga mata, nakita ni Ana ang awa. Narinig ko po ang plano nila. Kung paano gagamitin ang pangalan ninyo para makakuha ng malaking pera. At kung sakaling pumalpak, kung paano kayo tatanggalin sa eksena para kayo ang masisi sa lahat. Mula sa bulsa ng kanyang lumang jacket, inilabas ni Mang Jun ang isang maliit at kupas na keypad phone. Hindi ito smartphone. Isa itong relikya mula sa nakaraan. Inabot niya ito kay Ana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nandyan po ang lahat, ma'am. Ang buong pag-uusap nila. Kinuha ni Ana ang telepono. Ang bigat nito sa kanyang palad ay parang bigat ng isang granada. Ang dugo sa kanyang katawan ay parang biglang nanlamig. Bakit niyo to ginawa, Mang Jun? Tanong ni Ana. Bakit niyo to itinago? Delikado to para sa inyo. Tumingin si Mang Jun sa kanya at sa unang pagkakataon, nawala ang takot sa mga mata nito at napalitan ng isang malalim na sinseridad. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo, ma'am, sabi niya. Ang boses ay nagkalamat. Noong nagkadengge po ang bunso ko, wala po kaming pera. Kayo po ang tumulong sa amin. Kayo po ang gumawa ng paraan para maipasok siya sa ospital ng militar. Hinding-hindi ko po makakalimutan yon. Huminga siya ng malalim. Ito na po ang paraan ko para magbayad. Hindi nakapagsalita si Ana. Umalis si Mang Jun pagkatapos noon, mabilis na nawala sa karamihan. Iiwan si Ana kasama ang katotohanan sa kanyang mga kamay. Nanginginig. Isinaksak ni Ana ang earphones sa lumang telepono at pinindot ang play. Ang marahas na boses ni David, ang matinis na sigaw ni Clarice, ang mga plano, ang mga pangalan, ang kasakiman, ang kawalang puso. Narinig niya ang pagbanggit sa isang deadline at sa isang Mr. Diaz na kailangan nilang bayaran. At narinig niya ang malinaw na sinabi ni David, hayaan mo na si Ana. She trusts me completely. Kapag sumabog to, siya ang haharap sa lahat. Isinara ni Ana ang kanyang mga mata. Tapos na ang laban. Hawak na niya ang sandata.
Habang nagmamaneho siya palayo sa karinderya, ang telepono ni Mang Jun ay nasa passenger seat na parang isang tropeo. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ay nawala na. Napalitan ito ng kapangyarihan. Biglang nag-vibrate ang kanyang sariling telepono. Isang email mula sa opisina ng Judge Advocate General. Itinabi niya ang sasakyan at binuksan ito. Ito ay isang formal na dokumento. Isang summons. Notice of hearing. Nakatakda na ang petsa. Sa susunod na linggo, ang araw ng kanyang paglilitis. Tumingin siya sa lumang telepono sa kanyang tabi at pagkatapos ay sasummons sa kanyang screen. Nakatakda na ang araw ng paghuhukom. Ang sumunod na linggo ay lumipas na parang isang panaginip. Isang halo ng takot, pag-asa at matinding paghahanda. Ang apartment na tinutuluyan ni Ana na hiniram niya mula sa isang pinsan ay naging kanilang war room. Sa gitna ng lahat, nandoon si Elena. Gabi-gabi pagkatapos ng kanyang duty, dumidiretso ito sa apartment ni Ana. May dalang pagkain at isang isipang matalas na parang kutsilyo. Pinakinggan nila ang recording ng paulit-ulit. Halos kabisado na nila ang bawat hinto, bawat pagtaas ng boses, bawat pagsisinungaling. Ipinatranscribe nila ito, ipinanotaryo. Ginamit nila ang bawat kaalaman ni Ana sa military justice system at ang karanasan ni Elena sa intelligence work para buuin ang kanilang depensa. Ang timing ay crucial, sabi ni Elena isang gabi habang nakaturo sa transcript. Hindi natin pwedeng ipakita ito kaagad. Hahayaan natin silang ilabas lahat ng kanilang kasinungalingan. Hahayaan nating isipin ng tribunal na talo ka na. At kapag nasa rurok na sila ng kanilang pagmamalaki, doon natin ito ibabagsak sa kanila. Habang abala sila sa paghahanda, patuloy ang pagdating ng mga tawag mula kay David sa telepono ni Ana. Hindi niya ito sinasagot. Bawat ring ay parang isang desperadong pagkatok ng isang taong nalulunod. Pero matagal nang ipinako ni Ana ang pinto. Isang araw, isang text message ang dumating mula rito. Ana, please, mag-usap tayo para sa pamilya natin. Ngumisi lang si Ana. Anong pamilya? Ang pamilyang sinira nito? Ang gabi bago ang paglilitis, nagpasya si Ana na umuwi sa kanilang probinsya. Isang mabilis na biyahe lang. Kailangan niya ng lakas. Kailangan niyang makita ang kanyang ina. Pagdating niya, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng kanyang nanay. Wala nang mga tanong tungkol sa tsismis. Wala nang pag-iyak. Ang tanging naroon ay ang dalisay at walang kondisyong pagmamahal ng isang ina. Hindi ko man naiintindihan ng lahat, anak, sabi ng kanyang ina habang nakaupo sila sa lumang tumba-tumba sa kanilang beranda. Pero isa lang ang alam ko, pinalaki kita ng tama. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Anak, ano man ang mangyari, proud kami sa'yo. Ang mga salitang yon ang pinakamalakas na sandata na natanggap ni Ana. Mas malakas pa sa recording. Mas matibay pa sa anumang ebidensya. Kinabukasan, maaga siyang bumalik ng Maynila. Pumasok siya sa kanyang apartment. Inilabas niya ang kanyang service uniform. Maingat niya itong pinlansya hanggang sa mawala ang bawat gusot. Pinakintab niya ang kanyang sapatos hanggang sa makita niya ang kanyang refleksyon. Pinakintab niya ang mga tansong medalya sa kanyang dibdib. Nang isuot niya ang uniforme, parang baluti ito. Ibinalik nito sa kanya ang lahat ng kinuha sa kanya. Ang dangal, ang respeto, ang lakas. Tumayo siya sa harap ng salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa sahig ng kanyang nawasak na tahanan. Ito ay si Captain Ana Luisa Mercado ng Armed Forces of the Philippines. Handa. Matatag. Bago siya umalis papunta sa hearing, hinalikan niya ang isang maliit na rosaryo na bigay ng kanyang ina at inilagay sa kanyang bulsa. Pagkatapos, tumingin siya sa salamin sa huling pagkakataon at inayos ang kwelyo ng kanyang uniforme. Hindi lang ito isang pag-aayos ng damit. Ito ay ang pagbawi sa kanyang karangalan.
Pagdating niya sa hearing hall, kasama niya si Elena. Huminto sila sa labas ng malaking pinto. "Handa ka na?" tanong ni Elena. Huminga ng malalim si Ana at tumango. "Handa na." Binuksan nila ang pinto. Sa loob ng silid, nakaupo na ang mga matataas na opisyal na bubuo sa tribunal. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, walang mababasa. At sa kabilang panig, sa upuan ng mga testigo, nakita niya sila. Si David, nakayuko, ang mukha ay puno ng pagkabalisa. At sa tabi nito, si Clarice, nakataas ang noo. Mayabang. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang mapanuyang namumngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clarice. Isang tingin na nagsasabing, "Tapos ka na." Hindi umiwas ng tingin si Ana. Tinapatan niya ang tingin nito ng isang kalmadong tingin na puno ng lakas. Isang tinging nagsasabing, "Tingnan natin." Ang silid ay malamig at formal. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang kaluskos ng mga papel. Sa harap, sa isang mataas na mesa, nakaupo ang tatlong matataas na opisyal na bumubuo sa tribunal. Ang kanilang mga mukha ay parang mga maskarang gawa sa bato. Nagsimula ang paglilitis. Unang nagsalita ang judge advocate, ang abogadong kumakatawan sa panig ng militar. Isa-isa niyang inilatag ang mga ebidensya. Mga bank statement na nagpapakita ng malalaking cash deposit sa account ni Ana. Mga kopya ng mga kontrata sa ilalim ng Phoenix Holdings kung saan malinaw na nakapirma ang pangalan ni Captain Mercado. Bawat papel na ipinapakita ay parang isang bato na ipinupukpok sa pangalan na iningatan ni Ana sa buong buhay niya. Pagkatapos, tinawag ang unang testigo, si David. Tumayo siya, umayos ng damit, at naglakad papunta sa witness stand na para bang siya ang biktima sa lahat ng ito. "Mr. Villanueva," simula ng judge advocate, "maaari mo bang isalaysay kung ano ang iyong nalalaman tungkol sa mga transaksyong ito?" Huminga ng malalim si David, isang pag-arte ng matinding pighati. "Opo, matagal ko na pong gustong itigil ang asawa ko." Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Nagsimula po ito sa maliliit na investment. Sabi niya, para daw sa kinabukasan namin, nagtiwala po ako. Tumingin siya sa tribunal. Ang mga mata ay puno ng pagkukunwaring pagsisisi. Pero lumaki po ng lumaki. Hindi ko na po makontrol. Kapag tinatanong ko po siya kung saan galing ang pera, ang lagi niyang sinasabi, "Ako ang bahala." Bilang isang opisyal, marami po siyang kakilala. Koneksyon. Hindi tumingin si Ana kay David. Kung titingnan niya ito, baka hindi niya mapigilan ang sarili niya. Sa halip, ang mga mata niya ay napako sa bandila ng Pilipinas na nakatayo sa isang sulok ng silid. Ang pula, puti at asul, ang araw at mga bituin. Ito ang simbolong sinumpaan niyang paglingkuran. Ito ang dangal na ngayon ay niyuyurakan ng lalaking minsan niyang sinumpaang mahalin. Sunod na tinawag si Clarice. Naglakad siya na puno ng kumpiyansa. Ang kanyang damit ay simple pero mamahalin. Ang kanyang itsura ay maamo pero ang kanyang mga mata ay matalim. "Miss Gomez," sabi ng abogado, "gaano po kayo kalapit sa pamilya Mercado?" "Very close po," sagot ni Clarice. Ang boses ay malambing. "Parang pangalawang magulang ko na po sila. Lalo na po si Ate Ana." Isang kasinungalingan. "Kaya po ako nandito ay dahil nag-aalala po ako sa kanya." Patuloy niya. "Minsan po nag-usap kami. Noong gabi po ng barangay fiesta noong Abril, sinabi niya sa akin ang tungkol sa mga investment niya. Pinakitaan niya pa po ako ng mga papeles. Sabi niya, ito ang paraan para mabilis tayong umasenso, Clarice." Ang bawat salita ay isang patalim, maingat na inihabi para wasakin siya. Ang mga miyembro ng tribunal ay nagsimulang magtinginan. Ang kanilang mga mata, na dati neutral, ay napuno na ngayon ng pagkadismaya. Lahat ay nakatutok kay Ana.
Ramdam niya ang bigat ng kanilang mga titig. Ito ang mga taong kasama niya sa serbisyo, mga taong nire-respeto niya. At ngayon, sa kanilang mga mata, isa siyang kahihiyan. Naramdaman ni Ana na parang unti-unting kumikipot ang silid. Ang hangin ay nauubos. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng testimonya, lahat ay bumabagsak sa kanya. Wala siyang kalaban-laban. Para siyang nakatali habang pinapanood na sunugin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pagkatapos ng testimonya ni Clarice, nagdeklara ng maikling break ang tribunal. Pero para kay Ana, ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa mga salita. Nang bumalik ang lahat, ang pinuno ng tribunal, isang matandang koronel na may buhok na kulay abo, ay tumingin ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig. Ang mukha ay walang emosyon. "Captain Mercado," sabi ng koronel. Ang boses ay matigas at mabigat. "Narinig na namin ang mga testimonya at nakita ang mga ebidensya laban sa iyo." Huminga ito ng malalim at ang buong silid ay parang huminto sa paghinga. "Do you have anything to say in your defense?" Lahat ng mata sa silid ay nakatutok kay Ana. Ang katahimikan ay mabigat. Halos pwedeng hiwain. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Clarice. Nakita niya ang pagkabalisa sa mukha ni David. Isang pagkabalisa hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na baka hindi magtagumpay ang kanilang plano. Dahan-dahang tumayo si Ana. Ang bawat galaw niya ay kontrolado. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang baba ay nakataas. "Yes, Colonel," sagot niya. Ang boses ay kalmado at malinaw. Isang tinig na umalingaw-ngaw sa buong silid. "I do." Naglakad siya papunta sa gitna. Huminto siya sa harap ng mesa ng tribunal. Hindi siya tumingin bilang isang akusado. Tumingin siya bilang isang kapwa-opisyal. "With all due respect to this tribunal," simula niya, "ang lahat ng narinig ninyo ngayong araw ay mga kasinungalingan na maingat na inihabi para sirain hindi lang ang pangalan ko, kundi pati na rin ang integridad ng unipormeng suot ko." May bumulong sa panig ng mga manonood. Sininyasan sila ng koronel na tumahimik. "Sinasabi ni Mr. Villanueva na sinubukan niya akong pigilan," patuloy ni Ana. "Sinasabi ni Miss Gomez na ako mismo ang nagyabang sa kanya tungkol sa mga investment na ito noong gabi ng fiesta. Mayroon po akong ebidensya na magpapatunay hindi lang na sila ay nagsisinungaling, kundi sila ang utak ng lahat ng ito." Tumingin siya kay Elena na nakaupo sa likuran, isang bahagyang tango. Iyon lang ang kailangan. Tumayo si Elena at iniabot sa aide ng tribunal ang isang maliit at lumang telepono kasama ang isang set ng speaker. "Anong ibig sabihin nito, Captain?" tanong ng koronel. Ang kilay ay magkasalubong. "Ito po, sir, ay isang recording," sagot ni Ana. Isang pag-uusap sa pagitan nina Mr. Villanueva at Miss Gomez. Isang pag-uusap na hindi nila inakalang may makakarinig. Biglang namutla si David. Si Clarice naman, ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho, napalitan ng purong gulat. "Objection!" sigaw ng abogado ng militar. "We don't know if this evidence is authentic." "It is authentic," sabi ni Ana, bago pa man makasagot ang koronel. "At mayroon tayong testigo na magpapatunay nito." Sa hudyat ni Elena, bumukas ang pinto sa likuran ng silid. Pumasok si Mang Jun, nakasuot ng malinis na polo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, pero ang kanyang mga mata ay determinado. Gulat na napatingin si David. "Mang Jun?" Umupo si Mang Jun sa witness stand. Pinanumpa siya. "Maari mo bang sabihin sa amin kung ano ang teleponong yon?" tanong ni Ana. "Sa akin po yan, ma'am," sagot ni Mang Jun. "At ang boses po na maririnig ninyo ay ang boses ni na Sir David at Ma'am Clarice." Nagbigay ng senyas ang koronel. "Play it." Pinindot ng aide ang play button. Sa simula, mahina ang tunog. Pagkatapos, lumakas ito.
Ang buong silid ay napuno ng boses ni David at ni Clarice, malinaw na parang kristal. Ano ba, David? Kailan mo sasabihin kay Ana? Huwag ngayon. Malapit na ang deadline ni Mr. Diaz. Kailangan natin ng pera. Paano kung malaman niya? Hayaan mo na si Ana. She trusts me completely. Kapag sumabog to, siya ang haharap sa lahat. Ang bawat salita ay parang isang bala na tumama sa puso ng kanilang mga kasinungalingan. Ang mga opisyal sa tribunal ay napahilig pasulong, hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Ang mga bulungan sa silid ay lumakas. This is fake! Gawa-gawa lang yan. Desperadong sigaw ni Clarice, tumatayo. Umupo ka, Miss Gomez! Sigaw ng koronel. Ang kanyang boses ay dumagundong na parang kulog. Patuloy ang recording. Ang kanilang buong plano, ang kanilang kasakiman. Lahat ay nakalantad para marinig ng lahat. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ng mata ay napunta kina David at Clarice. Ang kanilang mga muka ay larawan ng pagkatalo at takot. Tumingin si Ana sa tribunal. Iyan po ang katotohanan, sir. Pagkatapos, hindi niya tiningnan si David o si Clarice. Ang mga mata niya ay hinanap ang mga mata ni Elena sa likuran. Tumango siya ng bahagya. Isang tahimik na pasasalamat. Isang pagkilala sa pagkakaibigang hindi siya iniwan. Nagsimulang magkagulo. Tumayo si David na para bang tatakas. Military police! Utos ng koronel. 2 sundalo ang mabilis na humarang sa pinto. Hinarap nila si David. Sa huling pagkakataon, nagtama ang mga mata ni Ana at David. Wala nang galit sa mga mata nito. Wala nang pagmamataas. Ang tanging naroon ay ang desperadong pagsusumamo ng isang taong nawalan na ng lahat. Pagkatapos, narinig ni Ana ang malamig at matalas na tunog ng posas na isinasara sa mga kamay ng lalaking minsan niyang sinumpaang makasama habang buhay. Ang balita ng pag-aresto kay David Villanueva at Clarice Gomez kasama ang buong paglilinaw sa pangalan ni Captain Ana Luisa Mercado ay kumalat sa buong kampo na parang apoy. Sa isang iglap, ang mga tinging mapanghusga ay napalitan ng mga tinging puno ng paghanga at simpatya. Ang mga bulungang mapanira ay naging mga papuri sa kanyang katatagan. Ang mga taong dating umiiwas sa kanya ay siya na ngayong unang bumabati, sumasaludo at nag-aalok ng suporta. Ibinalik sa kanya ang kanyang posisyon. Ang preventive suspension ay opisyal ng binawi. Ang koronel na dating tumingin sa kanya nang may pagdududa ay personal na humingi ng paumanhin sa kanyang opisina. Nanalo si Ana, pero habang nakaupo siya sa kanyang mesa, sa loob ng opisina na minsan niyang inakalang hindi na niya mababalikan, wala siyang maramdamang saya. Wala siyang maramdamang tagumpay. Ang nararamdaman niya ay isang malalim na pagod. Isang pagod na hindi lang pisikal, kundi pagod sa kaluluwa. Okay ka lang? Tanong ni Elena. Pumasok ito sa kanyang opisina at naglagay ng isang tasa ng mainit na kape sa kanyang mesa. Hindi ko alam. Mahinang sagot ni Ana. Dapat masaya ako, di ba? Nanalo ako. Umupo si Elena sa tapat niya. Nanalo ka sa laban, Ana. Pero nasugatan ka. Normal lang yan. Bigyan mo ng panahon ang sarili mong maghilom. Tumango si Ana. Alam niyang tama, si Elena. Kinailangan niyang bumalik sa bahay nila ni David sa huling pagkakataon para kunin ang natitira niyang mga gamit. Ang bahay ay tahimik at malamig. Ang mga gamit ni David ay naroon pa na para bang babalik ito anumang oras. Pero alam niyang hindi na. Pumasok siya sa kanilang dating kwarto. Sa ibabaw ng kama, may isang sobre. Para sa kanya. Mula sa detention center, binuksan niya ito. Sulat kamay ni David. Ana, walang araw na hindi ako nagsisisi. Patawarin mo ako. Alam kong huli na ang lahat, pero gusto kong malaman mo na minahal kita. Ang problema,
Mas minahal ko ang inggit at ang pride ko. Patawarin mo ako. Binasa niya ang sulat ng paulit-ulit. Walang galit, walang awa. Tanging isang malungkot na pagtanggap sa isang katotohanang matagal nang patay. Itinupi niya ang sulat at itinago sa kanyang bulsa. Habang nag-aayos siya, nakita niya ang kahon ng memories na huli niyang tiningnan. Binuksan niya ito at kinuha ang maliit na laruang kabayo. Hinaplos niya ito ng marahan. Ang pangarap na kinakatawan nito ay kasama na ngayong ililibing sa nakaraan. Inilagay niya ito pabalik sa kahon at isinara ng mahigpit. Nang paalis na siya, dala ang huling kahon ng kanyang mga gamit. Nagring ang kanyang telepono. Ang kanyang kapatid na lalaki. Ate? Sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Bunso, napatawag ka? Ate, si nanay. Narinig niya ang pag-aatubili sa boses nito. Isinugod namin sa ospital kanina. Napanood niya sa TV ang buong balita. Ang tungkol sa'yo at kay Kuya David. Parang may humigpit sa dibdib ni Ana. Okay lang ba siya? Anong sabi ng doktor? Okay na siya ngayon, ate. Nagpanic attack lang daw dahil sa stress. Pero, ate, kailangan ka niya. Binitiwan ni Ana ang kahon. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa walang lamang bahay. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Mayroon pa siyang isang pamilyang kailangang pagalingin. Ang biyahe pa uwi sa probinsya ay parang isang dasal. Bawat kilometrong tinatakbo ng bus ay isang pakiusap na sana'y maayos lang ang lahat. Pagdating niya sa maliit na ospital sa kanilang bayan, naabutan niya ang kanyang kapatid at ama na naghihintay sa labas ng silid. Kamusta si nanay? Bungad niya. Stabil na siya, ate. Sagot ng kanyang kapatid. Gusto kanyang makita. Pagpasok ni Ana sa silid, nakita niya ang kanyang ina na nakahiga. Mukhang mahina pero gising. Nang makita siya nito, isang nangiti ang sumilay sa mga labi nito. Anak! Umupo si Ana sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng ina. Nay, nandito na po ako. Huwag na po kayong mag-isip masyado. Paano ako hindi mag-iisip? Sabi ng ina. Ang boses ay mahina pero matatag. Pinagdaanan mo ang lahat ng iyon ng mag-isa. Dapat nandito kami sa tabi mo. Umiling si Ana. Nandito po kayo, Nay. Sa puso ko, kasama ko kayo. Nanatili si Ana sa probinsya sa sumunod na mga araw. Nag-file siya ng leave of absence. Binantayan niya ang kanyang ina hanggang sa makalabas ito ng ospital. Ang pag-aalaga sa ina ang naging paraan niya para pagalingin din ang sarili. Sa bawat subo ng lugaw, sa bawat pagpuna sa noo nito, unti-unting napupunan ng butas sa kanyang puso. Ang mga araw niya ay naging simple. Gigising siya sa umaga sa tunog ng mga tandang. Magtitimpla ng kape para sa kanyang ama. Maglalakad-lakad sa mga pamilyar na kalsada ng kanyang kabataan. Sa mga palayan na luntian at walang katapusan. Dito, sa katahimikan ng probinsya, malayo sa ingay ng syudad at ng kampo, nagsimula siyang huminga ulit ng maluwag. Isang hapon, habang nakaupo sila ng kanyang ina sa kanilang beranda, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Inilabas ni Ana ang sulat ni David. Nagpadala siya ng sulat, sabi ni Ana. Tiningnan lang siya ng kanyang ina, naghihintay. Humingi siya ng tawad. Patuloy niya. Hindi nagsalita ang kanyang ina. Hinawakan lang nito ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman, Nay. Pag-amin ni Ana. Hindi ako galit. Pero hindi rin ako masaya. Parang wala lang. Tumingin ang kanyang ina sa malayong abot-tanaw kung saan ang langit ay nagiging kulay kahel. Anak, mahinang sabi nito, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Hindi yan para sabihing tama ang ginawa niya o para kalimutan ang sakit. Ang pagpapatawad ay para sa sarili mong kapayapaan. Ito ang pagputol sa huling tanikala na nag-uugnay sa'yo sa kanya.
para makalaya ka. Ang mga salitang yon ay tumago sa puso ni Ana. Sa sandaling iyon, sa harap ng papalubog na araw, naintindihan niya. Nagpasya siya. Pagbalik niya sa Maynila, pagkatapos ng isang linggo, mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Mas buo. Ang unang ginawa niya ay bisitahin ang opisina ni Elena. "Welcome back, Captain." Bati ni Elena na may ngiti. "You look different. Parang mas magaan ka." Ngumiti si Ana pabalik. "Kasi magaan na talaga ako." Bumalik siya sa kanyang trabaho nang may bagong sigla. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para pagsilbihan muli ang sinumpaan niyang tungkulin. Isang araw, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit sa bago niyang quarters, tumayo siya sa harap ng salamin. Suot niya ang kanyang uniforme. Inayos niya ang kanyang buhok. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay may mga peklat na hindi makikita. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng sakit o takot. Ang mga ito'y puno ng karunungan, puno ng lakas. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, ngumiti siya. Isang tunay na ngiti mula sa puso. Isang ngamang ngiti na nagsasabing, "Nalampasan ko at handa na ako sa anumang darating." 6 na buwan ang lumipas. Sa isang malayong barangay sa kabundukan ng Sierra Madre, isang lugar na winasak ng nagdaang bagyo, si Captain Ana Luisa Mercado ay nakatayo sa gitna ng lahat. Ang kanyang uniforme ay may mga mantsa ng putik. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Dito, sa gitna ng mga pansamantalang tolda at mga taong unti-unting bumabangon, natagpuan niya muli ang kanyang sarili. "Captain Mercado, kailangan po ng tulong dito." Sigaw ng isang sundalo. Mabilis na lumapit si Ana sa isang batang umiiyak habang ginagamot ang sugat sa tuhod. Lumuhod siya at sa isang tinig na malumanay at puno ng kalinga, kinausap niya ang bata. "Shh, matapang ka. 'Di ba? Saglit lang 'to." Ngumiti ang bata sa kanya. Sa paligid, ang mga residente ay tumitingin sa kanya ng may paghanga at pasasalamat. Ang kanilang kapitan, ang kanilang doktora, ang kanilang pag-asa. Dito, ang kanyang ranggo ay hindi isang bigat na pasanin, kundi isang pagkakataon para maglingkod. Ito ang kanyang totoong pag-ibig, ang kanyang misyon. Habang nag-aabot siya ng gamot sa isang matandang babae, isang maliit na batang babae ang lumapit sa kanya. May hawak na isang maliit na bulaklak ligaw na pinitas nito sa gilid ng daan. "Para po sa'yo, ma'am," sabi ng bata. Kinuha ni Ana ang bulaklak, isang maliit na piraso ng ganda sa gitna ng winasak na lugar. Ngumiti siya, isang ngingiting umabot hanggang sa kanyang mga mata, at maingat na isinuksok ang bulaklak sa kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Isang text message mula kay Elena. Binuksan niya ito. Maikli lang ang mensahe. Hinatulang guilty. 20 years. Binasa ito ni Ana. Pagkatapos, ibinulsa niya ulit ang telepono. Walang tuwa, walang pagdiriwang. Tanging isang malalim at tahimik na kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Ang huling tanikala ay naputol na. Siya ay ganap ng malaya. Tumingala siya sa langit. Sa pagitan ng madidilim na ulap, sumilip ang sinag ng araw, nagbibigay liwanag sa pag-asang dala ng bagong umaga. Tumingin siya sa mga taong umaasa sa kanya, ngumiti, at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ang kanyang puso ay buo na muli. Hindi dahil sa nakahanap siya ng bagong pag-ibig, kundi dahil natagpuan niya muli ang pag-ibig sa kanyang sarili at sa sinumpaan niyang tungkulin. At iyon ay sapat na.